Tito Densho Love Stories presents The Mafia's Offer, written by Serenetical. Kaya, tama na yan. Mahinang saway ni Angelica kay Kaya, ang kanyang kaibigan. Bakit ang dali-dali silang kunin sa amin? Hindi ba pwedeng bigyan muna kami ng mas mahabang panahon para magkasama? Ang bata pa ni Leo, Jill. Hagulhol ni Kaya habang hawak ang isang bote ng alak. Kakatapos lang ng nilibing ng kanyang ina. Ngayon lang ulit niya binigyan ng pagkakataon ang sarili na umiyak. Masyadong mabigat sa dibdib ang dinadala niyang mga patong-patong na problema nitong mga nagtaang araw. Simula sa kanyang paghinto sa pag-aaral, pagtatrabaho, pag-aalaga ng kanyang nakababatang kapatid na si Leo, dahil abala din ang kanyang ina sa paghahanap ng trabaho, hanggang sa pagkamatay din nito dahil sa sakit. Ang sabi ng doktor ay inatake ito sa puso. Hinaplas ni Angelica ang likod ng kaibigan. Pagod na din si tita. Mas mabuti siguro yun para makapagpahinga na siya. Usal nito sa kaibigan. Paano si Leo? Ako, pagod na ako. Tumungga si Kaya sa hawak na alak at pinunasan ng basang pisngi. Si mama na nga lang ang motivation ko para magpatuloy sa pesting kahirapan na to. Tapos kinuha pa siya sa amin. I'm sure, hindi din gusto ni tita ang iwan kayo ni Leo, Kaya. Tandaan mong magpapatuloy ka, ha? Hindi sumusuko ang Kaya na kilala ko. Mahinang napatango si Kaya sa tinura ng kanyang matalik na kaibigan. Nandito na to eh. Wala na siyang magagawa pa. Ang tanging nagawa niya lang ay umiyak upang mailabas ang kanyang hinaing na nakabaon sa kanyang dibdib. Pinapangako niyang pagkatapos nito, babalik at papangon na naman siya para mabuhay lalong-lalo na wala na ang kanyang ina na gumabay sa kanya. Siya na lang ang inaasahan ng kanyang nakababatang kapatid. Kailangan nilang mabuhay. Kinabukasan ni parang lantang gulay siyang pumasok sa kanyang pinagtatrabahuhan na bar. Ang bar ay hindi sikat o kilala sa lugar. Tago ito at tanging taong kanto lang ang pumapasok na afford sa kanilang budget. Pero ito lang naman ang tumanggap sa kanya. Kakalibing lang ng kanyang ina kahapon, pero hindi na siya nagsasayang ng oras pa na magluksa. Walang pera na may bibigay ang kanyang pag-iyak maghapon. Mas mabuting ituon na lang niya ang kanyang atensyon sa ibang gawain. Magandang gabi, Kaya. Pati sa kanya ng isang katrabaho na kanyang tinanguan lamang. Hindi man lang niya gumawang ngumiti sa mga ito na palagi niyang ginagawa noon sa tuwing papasok. Ayusin mo yung mukha mo. Kung ayaw mong tanggalin kita, ha? Mawala na ng gana mga customer sa'yo. Maarting sermon sa kanya ng kanilang manager na bakla. Palihim na lamang siyang napairap. Kahit naman na kasing lawak ng ngiti ko ngiti ni Jollibee. Marami ka pa rin naman sasabihin. Palihim niyang bulong dito at basamang tinignan ang likod ng kanilang manager na papaalis. Kaya, pakiasikaso ng table 13. Malalim siyang bumuntong hininga nang marinig na naman ang maarte at matinis nitong tinig. Opo. Nagsimula ang kanyang trabaho ng 8 p.m. Estimated naman na matatapos ito ng 3 to 4 a.m. Nakakapagod ba isipin pero wala siyang magagawa. Pera. Pera ang kapalit ng kakulangan niya sa tulog.
Sa umaga naman, ay nagtuturo siya ng private sa mga mayaman na bata. 200 kada oras. Ginagamit na lang niya ang kanyang mga natutunan sa mga nagdaang taon dahil wala na siyang panahon na makapagpatuloy sa pag-aaral. Kailangan niya munang unahin ang kanyang kapatid. Good evening, sir. May I take your order? Pilit niyang ngiti sa matandang lalaki na may kandong na babaeng katrabaho rin niya. Ikaw. Po? Ikaw ang gusto ko. Hilaw siyang napangiti dito. She needs to act professional, kagaya ng kanyang ginagawang parati. Hindi naman nabago ito sa kanya. Ngunit hindi niya pa rin maiwasan na mainis. Sorry, we don't sell that. Sagot ni Kaya. Dito na ikinatawa lang ng matanda. Binigay lang din naman nito ang inumin na gusto kaya ay bumalik siya sa bar counter upang ibigay ang order nito sa bartender. Ganoon lang ang kanyang routine. Kukuha sa mga orders ng mga manyak na customers, ibibigay sa bartender, at babalik din para ibigay ang kanilang mga order. She was acting like a robot. Pera lang naman ang dahilan, kaya niya tinitis ito. Mauna na ako. Paalam niya sa isa niyang katrabaho na papalit sa kanya. May 3 oras pa siyang para matulog. At iyon na ang pinakamataas na tulog niya sa loob ng isang araw. Hindi na niya maalala kung kailan ang kanyang huling mahimping na pagtulog. Leo, pungad niya nang mabuksan ang pintuan ng kanilang munting bahay. Tahimik na sala ang bumungad sa kanya, kaya dumiretso siya sa kwarto nilang 2 magkapatid. Isang silid na sapat na para sila ay makakatulog na maayos. Wala mang kama at sahig lamang sila humihiga. Pero swerte na sa piling ni Kaya ang makatulog ng may pupong. She could not ask for more. Pagod at tipid siyang napangiti na makitang mahimbing na natutulog ang kanyang kapatid. Yakap ang isang unan. Maingat siyang tumabi dito at ipinikit ang kanyang 2 mata pagkatapos mag-alarm sa luma nitong telepono. Sa pagod ay nakatulog din siya agad. Pagkatapos ng ilang oras na pagtulog, kagad siyang bumangon at nag-ayos ng sarili. Ate, panimula ni Leo habang sila ay nag-aalmusal. Nakadapo ang kanyang paningin dito. Hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Kailangan ko na magbayad ng tuition, ate. Ang sabi ng registrar, di daw ako makakausad sa susunod na semester kung hindi ko babayaran yung nagdaang utang natin sa kanila. Tila pa ay nahihiya nitong sabi. Nahihiya na si Leo sa kanyang nakakatandang kapatid. Ang palihim niyang pagtatrabaho ay hindi sapat ang kita. Gusto niyang huminto sa pag-aaral upang makatulong sa atin ng walang ibang ginawa ay maghanap ng pera. Pero ayaw naman siya nitong payagan. Naniningil na ba? Sige, ako na bahala. Magkano nga yun? Nakangiting sabi ni Kaya dito. Estimated ko nasa 43K po. Hindi nakaimik si Kaya sa sinabi nito. Saan kaya siya makakakuha ng pera ng ganoon kahalaga kaagad? Kailangan na lang siguro niyang maghanap pa ng mas maraming trabaho para madagdagan ang ipon niya. Ate, ihinto na kasi ako para makatulong naman ako sa'yo. Mabilis na napailing si Kaya sa sinabi ng kapatid. Hindi pwede, Leo. Kaya nga ako huminto sa pag-aaral para makitapos ka. Gusto kong tapusin mo ang hindi ko natapos. Gusto kong makahanap ka ng mas magandang trabaho para hindi ka manatili sa kahirapan na to. Paano ka naman, ate? Kahit hindi mo sabihin na hihirapan ka din sa sitwasyon natin. Kakamatay pa lang ni mama. Pero bumalik ka na kagad sa trabaho. Okay lang ako, Leo. Paninigurado niya dito. Lie. That is a lie. Hindi siya okay pero kailangan niya maging okay. Kinakailangan. Pagkatapos ng ilang oras niyang sunod-sunod na pagtuturo sa mga client niya, naisipan niyang bisitahin ang kanyang kaibigan na si Angelica.
Oh, kamusta ka na? Bungad ka agad nito pagkabukas ng bahay nito. Iginaya naman siya nito patungo sa kanilang sala. Okay lang. Walang gana niyang sinabi. Ipinikit niya ang mata sa pagod. Yan na naman ang okay mo. Nakasimangot na sabi ni Angelica sa kanya. May racket ka bang mapapasukan ko dyan? Dagdag mo na naman ang trabaho mo. Wala ka nang tulog oh. Sabi ni Angelica at sinundot ang itim na kulay na pumapalibot sa mata ni Kaya. Kailangan ko magbayad sa tuition ni Leo no. Tutulungan nga kita magbayad no. Ayaw mo naman. Ayoko magkautang sa'yo, okay? Dami mo nang naitulong sa akin para sa pagpapalibing kay mama. Ay sus, okay lang naman yun. Umiling si Kaya sa desisyon ng kaibigan at humarikip-kip. Ipasok ko na lang ako sa mga racket mo. Yung maayos ang pagkakakitaan. Take note, yung hindi ko pinapakita ang katawan ko. Of course. Anong akala mo sa akin, masamang kaibigan? Napatawa na lamang ang dalawa sa naging atsaran nila. Pareho man silang abala sa kanya-kanyang mga buhay at problema. Sa ganitong konting oras ay napakahalaga na nito. Ito na lang. Doon ka na lang sa bar na pinapasukan ko. Take note, hindi ka magbebenta ng katawan. Pareho lang ng ginagawa mo sa trabaho mo ngayon, isang waitress. Nabuhayan naman kaagad ang loob si Kaya sa sinabi nito. Talaga? Hindi ako dyan. Kaso nga lang mag-ingat ka ha. Mga bigatin ng ating mga customer. Hindi sila artista o sino mang sikat pero malaki. At sikat ang mga pangalan nila sa illegal na mundo. Napakunot ang doon ni Kaya sa sinabi nito. Delikado sila, ganun? Tumango si Angelica sa tanong nito. Kung delikado naman pala, bakit doon ka pa rin? Tay, unresistable ang kita doon. Araw-araw ang pasahod nila. Kahit ilang oras ka pa lang, malaki na ang ibibigay nila. Bakit hindi mo sinabi sa akin kagad? May bahid pang inis na sabi ni Kaya dito. Delikado nga, hindi ba? Ayoko naman magdala ng inosenteng katulad mo doon. Kilala kita. Napaismid na lamang si Kaya dito. Sigurado ka bang makakapasok ako dyan? Of course! Hiring sila ngayon dahil namatay ang 3 staff nila. Namatay? Ay, hindi pala. Buti naman. Akala ko, pinatay pala. Nanlaki ang mata ni Kaya na tumingin sa kaibigan. Hindi niya alam kung nagpipiro lang pa ito o hindi. You are joking. Ayoko sanang sabihin sa'yo kaso ayaw naman kitang ipasok to na walang alam sa nangyayari. Nagsisilbi ko din na itong babala sa'yo ha. Mag-iingat ka. Nahuli ba ang pumatay? Hindi sila nahuhuli dahil mas malakas pa sila kaysa sa batas. Mas mabuti pang ang sabihin na sila ang patas. Politiko may-ari ng bar pero kahit siya, walang magagawa sa mga kababalaghan na nangyayari sa negosyo niya. Noong unang pasok ko, kulantang ako. Siyempre, pero kaulaunan na-realize ko na nagiging normal na siya para sa kanila. Wala atang buwan na walang namamatay sa lugar na yun. Kung hindi binaril, pinugbog, sinakal, namatay naman sa sarap. Napapailing na wika ni Angelica sa kaibigan na hindi na may pintang mukha habang nakikinig. Hindi alam ni Kaya kung anong magiging reaksyon niya. May parte sa kanya na gustong umatras pero nanghihinayang siya sa perang kanyang kikitain kung sakali. Iiwas na lang siguro siya sa gulo. Paano naman ang hustisya ng mga namatay? Hindi uso ang hustisya sa kanila. That is their reality, Kaya. Buntong hininga nitong sagot. Hindi naman siguro ako matutulad sa kanila, no? Siyempre hindi. Ano ka ba? Napagpasyahan ni Kaya na tanggapin ang alok ng kaibigan. It is better to try and take a risk than never. Kung hindi man niya magugustuhan ng trabaho, may kalayaan naman siyang umatras, hindi ba? Magbihis ka at magpaganda dahil i-interviewin ka ng manager. Sabi ni Angelica sa kabilang linya. Sige,
Magkita na lang tayo. Paalam niya bago bumalik sa pagkain. Ano bang trabahong inalok sa'yo ni Ate Angelica, ate? Tanong ni Leo. Waitress lang din naman, katulad ng trabaho ko. Susubukan ko lang at baka magustuhan ko ang environment. Malaki din kasing kita. Paliwanag niya dito. Mag-ingat ka po, ate. Siyempre naman ako pa. Umabsent muna si Kaya sa trabaho niya. Para sa interview na gaganapin sa bago niyang ina-applyan na trabaho. Mabuti na lang ay pumayag ang masungit yung manager. Akala niya ay marami na naman itong sasabihin. Matagal na talaga niyang gustong umalis sa toxic na bar na yun. Pero yun lang naman ang tanging pinagkakakitaan niya kaya kahit mahirap, tiniis niya lang ang lahat. Aalis na ako, Leo. Paalam di Kaya sa kanyang kapatid. Matapos asikasuhin ng sarili, simple lang naman ang kanyang sinuot. Isang simpleng kasuotan na sana ay sapat na para masatisfy ang kanyang employer. Nandito na tayo, ready ka na ba? Tanong ni Angelica habang nakatayo sa harapan ng napakagarang gusali. Napalunok si Kaya habang tinitingnan ang mamahaling ngunit nakakaakit na gusali sa kanyang harapan. Mamahalin at elegante ito. Tila iba sa kahit anong nakita niya noon. Ang pangalan ng bar ay nakasulat sa banyagang lengguwahe. Dagdag pa sa aura nitong misteryoso at eksklusibo. Ang intimidating naman, bulong niya. Hindi may iwasang mapansin ang ilang lalaking nakasuot ng mamahaling damit at mga bodyguard na kasama nila. Pagamat alas 6 pa lang ng hapon at konti pa lang ang mga tao, halatang malalaking pera ang ibinapasok sa lugar na ito. Dahil sa kanila, malaki ang kikitain natin, sabi ni Angelica. Halika na sa loob habang maaga pa. Huminga ng malalim si Kaya bago sila tuluyang pumasok sa loob ng bar. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang napakagara at moderno nitong disenyo. Malalaking chandelier ang naglalakbay mula sa kisame. Nagpupuga ng malambot at eleganting ilaw. Habang naglalakad sila, hindi may iwasang maramdaman ni Kaya ang kakaibang tensyon sa lugar. Parang bawat hakbang niya ay tinitimbang. Bawat galaw niya ay sinisilip. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Ito na ba ang magiging bagong mundo niya? Kakaiba ang bar na ito sa kanyang inaasahan. She expected that it would be a wild and rough. Ngunit ang bar na ito ay isang kasalungat. Dito, ang paraan ng pagtugtog ng musika ay elegante at maingat. Maaga pa kaya? Wala pa masyadong customer. Bilisan na lang natin para kung sakaling hindi ka matanggap, makakalabas tayo ng buo. Pagbibiruan ni Angelica sa kaibigan. Ay, Angelica naman eh. Joke lang, ikaw naman. Natatawa nitong pang-aasar. Huminto sila sa isang pintuan na may nakalagay na manager. Kumatok muna si Angelica bago pinihit ang pintuhan pabukas. Sa loob ng silid, nakaabang ang isang lalaki. Suot ang mamahaling suit, nakatingin sa kanila ng maingat. Angelica, siya na ba to? Malambing at kumikisla pa mga matang pati sa kanila ng isang lalaki. O baka, babae. Yes, mi amor. Pasado ba? Tugon ni Angelica. Pasadong-pasado ang peslak. Bulalas ng lalaki. Sabay hagikik habang hinagod ang tingin si Kaya mula ulo hanggang paa. My name is Erica. By the way, not Eric, but Erica. Pagpapakilala nito sabay ikot na tila nagmumodelo sa harap nila. Sigurado ka bang ayaw mong maging dancer namin? Hindi naman problema kung hindi ka marunong sumayaw. May Diyosa ka namang mukha, sabi ni Erica. Agad na kinabahan si Kaya at napalingon kay Angelica na tila humihingi ng tulong. Naroon lamang si Angelica sa gilid, nakangiti, ngunit mabilis na sumagot. Ay nako Erica, sinabi ko niya sa'yo ha, waitress lang ang gusto niyang gawin, sabat ni Angelica.
kaya't napabuntong hininga ng maluwag si Kaya. "Oh, Day, sige na. Baka patayin mo pa ako sa titig mo." Sagot ni Erica sabay tawa. Nabalot ng tawanan ng may kalawakan na opisina. Tila nawawala ang tensyon ng usapan. "Kaya, right?" Tanong ni Erica sa kanya na mabilis niyang ikinatango. "Pwede ka magsimula kahit anong araw mo gusto this week. Basta 7 p.m. pa lang, nandito ka na. At 4 a.m. naman, matatapos ang shift mo." Masanurin na napatango si Kaya sa sinabi nito. Hindi na masama. May pagkakapareho lang ng pinagtatrabahuhan niya ng bar. And also, 500 pesos ang kada oras ang kita mo dito. Napaawang naman ang bibig ni Kaya sa sinabi nito. 500? Yes, maliit ba? Kung gusto mo ng malaki, tanggapin mo yung alok ko, 6K para sa 3 minuto na pagsayo mo sa harapan. Hindi pa kasama mga tip na matatanggap po sa kanila. Puno ng kapilyuhan na sabi nito. Hindi, ang laki nga. Kasi sa bar na pinapasukan ko ngayon, 95 pesos lang kada oras ang kinikita ko. Paliwanag ni Kaya. Halata ang pagkamangha sa boses niya. Talaga? Ang cheap naman? Mas mabuti pang mag-resign ka na doon, be. Pagkatapos ng kanilang pirmahan, nagpaalam na silang dalawa na umalis para umuwi. Sa susunod na araw pa kasi si Kaya na papasok. Aasikasuhin muna ni Kaya ang pagre-resign sa dati niyang trabaho. Ngunit alam niya sa sarili na hindi niya bibitawan ng tutoring. Mahal niya ang pagtuturo. At kahit pa mawalan siya ng tulog, hindi niya iyon susuko. Di ka nga nagbibiro na malaki ang kikitain mo dito. Waitress ka din ba kagaya ko? Tanong ni Kaya sa kaibigan habang tinatahak ang mahaba at makindab na sahig ng pasilyo. Bartender ako, pre. Pero sa VIP room nga lang ako. Sa last floor. Doon ako nakatoka. Mas mabuti doon dahil wala masyadong tao pero may mga PDA nga lang. Kibit balikat nitong sabi. May nagtsutsuk-tsakan pa nga sa harapan ko noon. Mabuti na lang, immune ang ate mo. Napangiwi naman si Kaya sa sinabi nito. Tsuktsakan talaga? Yes, girl. I wish I were not exaggerating. 2 araw ang lumipas at nagsisilbi na din yung paghahanda ni Kaya para sa bagong trabaho. Nag-resign na siya sa dating trabaho sa bar. At sa loob ng 2 araw na iyon, nagawa niyang makatulog ng 5 oras sa gabi. Yun na siguro ang pinakamahabang pagtulog niya. Ready ka na ba, ate? Nakingiting ani ni Leo sa kapatid habang abala sa paggawa ng assignment dito sa sala. Yes. First night ko ngayon, ipag-pray mo ako na sana wala akong magagawang palpak sa trabaho. Good luck, ate. Magilaw na bati ng kanyang kapatid ang nginitian niya. Saktong 7:00 ng gabi ay dumating si Kaya sa bar. Sabay silang pumasok ng kaibigan dahil hindi pa siya masyadong pamilyar sa lugar. This is Kent. Bartender dito. Siya magiging partner mo every night. Kailangan mo lang nakuhanin ang mga orders ng customer at ibigay mo lang sa kanya. Pamilyar ka na siguro sa kung ano pa ang gagawin mo, no? Since may experience ka na. Mahabang sabi ni Erica sa kanya. Iniwan na siya ni Angelica dahil magsisimula na din itong magtrabaho sa itaas. Yes po. Tinapik ni Erica ang kanyang balikat bago bumulong. Mag-iingat ka. Huwag na huwag kang magtatanggal sa pagkakausap sa mga customer. Hindi naman kaagad na nakaimik si Kaya sa sinabi nito pero kaagad din namang tumango. Binigyan siya ng isang assurance na smile ni Erica bago ito umalis ng tuluyan. Ilang beses niya bang narinig ang salitang mag-ingat? Hindi niya na alam. Ganun na ba kadelikado mga tao dito? Hi Kaya, di ba? Napabalik siya sa ulirat nang marinig ang boses ni Kent. Napalingon siya dito at tipid ng ngumiti. Hello, yes. Magandang gabi sa'yo. No need sa pormalan na yan. Kent na lang ang tawag mo sa akin. Ganito na ba talaga ang kasuotan dito? Hindi mapigil ang tanong ni Kaya matapos sulyapan ng
Sarili na suot-suot ang maikling skirt at ipit katawan na top. Mahinang natawa si Kent. Oo uncomfortable ka ba? Medyo. Huwag kang mag-alala. May rules naman kami dito para sa mga waitress na kagaya mo. Hanggang tingin lang ang may bibigay nila sa'yo. Hindi mawari kaya kung ano maramdaman sa sinabi nito. Is she supposed to be relieved by that? Oh, ayan na. First customer mo. Mabilis na napatayo ng maayos si Kaya nang marinig ang sinabi nito. Kinuha niya maliit na notebook at ballpen bago naglakad patungo sa isang matandang lalaki. Huminga siya ng malalim. Okay, Kaya. Act normal. Kagaya lang din ito ng trabaho mo dati. Everything goes smoothly for hours. Ngunit hindi talaga yata sumasang-ayon ng lahat na makahinga siya ng maluwag kahit isang araw man lang. Shit. Narinig niyang usal ni Kent sa counter. Dahilan para mapatingin siya dito. Bakit? Nandito sila. Sabi nito habang nakatingin sa isang direksyon. Sinundan niya ito ng tingin at sa hindi malamang dahilan, katulad din ni Kent, tumaan ang pagkapahala sa kanyang muka. There's 3 men walk into the bar. Naglakad ng may tindig at puno ng aura. Sino sila? Tanong niya habang sinusundan ng tingin ng 3 na naglakad patungo sa isang table sa sulok bago naupo. Akala niya ay may kakandong o lalapit na babae sa kanila, pero wala kahit isa ang nagtangkang kumilos. Ang atensyon ng mga tao sa loob ay halos nasa 3 lalaki. Magkapatid na Cervantes. Yung pangalawa, na nasa right side lang ang palagi nandito pero ngayon ay sila ng 3. Paniguradong may masama silang pakay dito. Isa pa, kung normal lang na inuman ang kanilang pinunta. Sa VIP floor sana sila pero hindi. Pupuntang hininga naman ito at napailing. Mag-iingat na lang tayo. Kung may gulo man na magaganap kung sakali, magstay ka lang dito. Sinundan niya ng tingin ng 3 magkapatid. Aura pa lang na mga ito ay sumisigaw ang delikado. May dumating pa na mga customer dahil lumalalim na ang gabi. Akmang naglalakad na siya patungo sa mga bagong pasok nang biglang dumaan sa kanya harapan si Erica. Mabilis itong naglakad patungo sa 3 lalaking nakadekwatro sa isang sulok. Good evening, Mr. Cervantes. What things would you like? Magalang nitong tanong sa 3. Let us proceed to the VIP room. Hindi man gaanong narinig ni Kaya ang pagbati ng boss niya sa mga ito pero hindi nakatakas sa kanyang tenga na kinakabahan din ito. No, fact off. Narinig niyang sabi ng lalaking nasa gitna. Ito ang mas may batang mukha sa 3. Okay po, sabi nito bago yumuko. Mukhang maamong tuta naman na lumisan si Erica sa kanilang harapan. Nang dumaan uli ito sa harapan ni Kaya, kaagad niya itong pinigilan sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Anong nangyari, okay ka lang? Yes naman girl, no? Kahit ang yaman nila, big no-no pa rin. May iyaw silang personality. Ngumuso pa ito at umalis. Napailing na lang si Kaya bago tinuloy ang trabaho. Kagaya ng sinabi ni Kent, hindi siya lumapit doon sa 3 upang kuhanin ang mga orders nila. Kaso sa hindi malamang dahilan, kumakalapog ang kanyang puso sa tuwing dadaan sa table ng mga ito. She feels like someone was examining her. Kaya, this is for table 13. Katabi ng mga Cervantes. Mag-ingat ka. Sabi sa kanya ni Kent na ikinatungo niya na lang. She marched towards the table 13. Pitpit ang mga inumin ng mga ito. Kahit ang pagsulyap man lang sa 3 magkapatid sa kabilang table ay hindi niya sinubukang gawin. Para bang isang malaking kasalanan ng pagtingin sa gawin nila. Here's your order, sir. Tipid ngiti na sabi ni Kaya doon sa hindi gaanong may katandaan na lalaki sa table 13. Habang inilalagay niya mga inumin ng mga ito nang may biglang humawak sa kanyang kamay, kaagad naman siyang napabitaw doon. Chill.
Di naman kita sasaktan. Nakangisi na sabi ng isa sa mga lalaki sa table 13. Ang iba nitong mga kaibigan ay nagtawanan lang. May iba pa ba kayong kailangan? Profesional na tanong ni Kaya dito. Kahit kating-kati na siyang umalis, hindi pwede. Dahil masasira ang image ng bar. Wala naman. Bigla itong tumayo at lumapit sa kanya. Baka pwedeng ikaw na lang. Mariin na napahawak si Kaya sa laylayan ng kanyang damit. Pinapahaba ang kanyang pasensya. Gusto ko lang pong ipaalala, akin sa rules ng manghawak at mamilit ng waitress dito. Usal ni Kaya dito. Well, wala naman akong pakialam. Hey! Nagsitayuan ang balahibo ni Kaya nang makarinig ng isang poses sa kabilang table. Ang table ng mga Cervantes. Napalingon si Kaya doon. Ganoon na din ang lalaking kahit saan-saan nilalagay ang kalibugan. Come here. Get us some drink. Sabi ng lalaki sa kaliwa. He looked more mature than his siblings. Yes po. Mabilis na lumisan si Kaya sa harapan ng lalaki. Alam niyang binalaan na siya ng mga katrabaho niya pero wala na ibang paraan para umalis sa harapan ng manyak na yon. Kuya, no alcohol. May pagbabanta sa boses ng lalaking nakaupo sa gitna. Alam ko. Bahagyang nagulat si Kaya nang bigla itong magtagalog. Hindi niya akalain na Pilipino pa lamang ito. Ang istruktura kasi ng kanilang mga mukha ay purong Espanyol. Napukaw muli ang kanyang atensyon nang pinalapit siya na konti ng lalaking nasa kaliwa. Dahan-dahan naman siyang naglakad patungo dito. Lihim na nagdadasal na sana ay hindi siya mapagtripan ngayong gabi. Get me a glass of red wine. Right away, sir. Nang makarating babalik sa counter, ang nagtatanong na mukha kaagad ni Kent ang sumalubong sa kanya. Anong nangyari? Matategi ka na ba? Atat lang, hindi no. Isang red wine daw. Bilisan mo at baka ikaw ang mategi dito. Mabuti naman. Akala ko nakagawa ka ng kaguluhan. Mawawalan talaga tayo ng trabaho lahat dito. Sabi ni Kent habang hinahanda ang inumin na hinihingi. Lahat talaga? Di ba pwedeng ako lang? Ay nako. Mas makapangyarihan pa yan sila kaysa sa presidente ng Pilipinas, no? Kung ako ang tatanungin mo, kaya ng magkapatid na yun na gumawa ng sarili nilang bansa. Nalukot naman kaagad ang mukha ni Kaya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung masyado lang ba itong exaggerated o totoo ba talaga ang mga sinasabi ng lalaking ito. Ang OA ha? Ang tanging nasabi niya na lang. Sana talaga OA lang ako. Nang ibinigay ni Kaya ang inumin ng lalaki, hindi niya maiwasan na salubungin ang mga tingin na ibinibigay nito sa kanya. It was intense. She cannot take it. Kaagad siyang napaiwas ng tingin at umalis para ipagpatuloy ang iba pa niyang trabaho. Saka lang siya nakaginhawa na maluwag ng isa-isa sa magkapatid ang lumisan sa lugar. Mukhang hindi naman gulo ang kanilang pinunta kagaya ng sinabi ni Ken sa kanya kanina. Napaka-OA lang siguro talaga ng lalaking iyon. Ngunit ang tuluyan na silang umalis. Hindi na nakaligtas sa kanyang paningin ang huling pasulyap sa kanya ng lalaking inabutan niya ng inumin kanina. May kakaiba sa kanyang mga tingin. Kinabukasan, bago pumasok sa kanyang trabaho, pumasok si Leo sa kanilang kwarto. Hindi na siya nagulat nang ibinukas nito ang bibig upang sabihin ang nais nitong sabihin. Ate, last day na lang daw sa susunod na araw. Kapag hindi pa maibigay ang tuition ko, hindi na daw ako makakapagpatuloy this year. Puno ng kalungkutan na usal ni Leo sa kanyang kapatid. Napakagat naman si Kaya sa kanyang labi. Hindi alam kung saan kukuha ng sapat na pera. Isang gabi pa lang na sweldo ang kanyang nakuha at hindi pa sapat iyon. Kahit ipagsama ang kanyang naipon at kahit manghiraman siya ng pera, wala pa ring silbi iyon. Mukhang wala talaga siyang choice kung hindi ay humanap ng iba pang trabaho. Mapait niyang nginitian ng kapatid. Ako na bahala doon. Ipagpatuloy mo na ang pag-aaral mo doon.
Tumango naman si Leo kahit nag-aalinlangan. Naaawa na si Leo sa kanyang nakakatandang kapatid. Hoy, okay ka lang ba? Bahagyang nagulat si Kaya nang tapikin siya ng may kalakasan sa balikat ni Angelica. Maaga pa at hindi pa open ang bar, kaya nandito babae. Ha? Okay lang ako. Nag-iisip lang ako kung saan ako hahanap ng racket. Ha? Bakit? Hindi pa ba sapat ang kinikita mo dito sa bar? Nako girl ha, sinasabi ko sa'yo. Baka isang araw mas mayaman ka pa sa may-ari dito dahil yan sa kasipagan mo. Natatawa nitong Ani. Hindi. Singilan na naman kasi ng tuition ni Leo. Di pa kasya yung sweldo at naipon ko kaya kailangan kong magtrabaho pa. Saan ka makakahanap ng kaagarang trabaho niyan? Tanong ni Angelica sa kanya. May naisip na akong paraan. Nagpaalam si Kaya na iwan muna ang naguguluhang si Angelica doon. Kumatok siya ng 3 beses sa opisina ni Erica bago pumasok. Ano girl, may nang-away ba sa'yo? Ang naging unang bungad nito habang may tinitipa sa laptop nito. Marahan naman na umiling si Kaya sa sinabi nito. Tatanggapin ko na ang alak mong sasewa ko. Napatingin si Erica sa kanya. Tila nagulat sa sinabi ni Kaya. Saglit itong tumigil sa pagtipa at tumitig sa kanya. Tila inaalam kung seryoso nga ba ang desisyon nito. Sigurado ka ba, Kaya? Tanong ni Erica. Ang boses nito'y nag-iba. Mas seryoso ngayon. Hindi kita pinipilit ha. Alam mo may ibang paraan pa kung gusto mo lang. Tumango si Kaya. May bahagyang kaba sa dibdib pero desidido. Oo, Erica. Kailangan ko na talaga ng extra income. At saka kayang-kaya ko naman to. Makakapag-adjust din ako. Perfect. Sumama ka sa akin, ihahanda kita. Wala sa sariling tumango si Kaya habang nagpatangay dito. She hoped na tama itong naging desisyon niya. 3 beses kang sasayaw ngayong gabi. Sure ka na ba? Sisterette, sumagot ka ha? Nung isang araw lang ayaw na ayaw mo. Wala akong choice, Erica. Bakit? Umiling siya. Pinipigilan ng sarili na magkwento. Ayaw niya naman na magmukhang kawawa siya. Ginusto niya ang lahat ng ito. Para sa'yo to, Leo. Bulong niya sa sarili. Tumating ang gabi at unti-unting napuno ang bar ng mga tao. Si Kaya, na sa umpisa ay sanay sa pagsaserbisyo bilang waitress, ngayon ay may halong kaba at pananabik sa bagong papel na gagampanan niya. Kaya, ready ka na ba? Tanong ni Erica. Lumapit ito at tinapik siya sa balikat. Sa kabila ng ingay ng musika at ilaw ng bar, naramdaman niya ang init ng suporta sa mga mata ni Erica. Tumango siya at gumiti, kahit ramdam niya ang kabog sa kanyang dibdib. Oo, Erica. Kaya ko to. Lumapit si Angelica at kininditan siya. Girl, tiwala lang. Ikaw pa ba? May sariling aura ka na. Hindi mapapantay ng iba rito. Break a leg. Napangiti si Kaya sa sinabing iyon. Hinugot ang lakas mula sa mga kaibigan at sa layunin niyang maitaguyod si Leo. Nang magsimula na ang musika, lumakad siya papunta sa gitna ng stage na may pole. Bawat akbang ay nagpapalakas sa kanyang loob. Habang nagsasayaw siya, naramdaman niya ang bawat tingin at ang mga mata ng mga manonood na nakatutok sa kanya. Sa una naroon ang kaba, ang pagdadalawang isip kung tama nga ba ang desisyon niya. Ngunit habang pinapakinggan ang musika at hinahayang magsalita ang kanyang katawan sa ritmo nito, nagsimulang maglaho ang takot. Sa bawat galaw, natagpuan niya ang panibagong lakas, ang panibagong kaya na hindi natatakot harapin ang anumang hamon. Ngunit may isang tao nakakuha ng kanyang atensyon sa gitna ng pagsayaw. Ang isang tao na ang dalawang mata lamang nito ay nakatuon sa kanya. He was familiar. Pamilyar na pamilyar. Ito ang tumulong sa kanya noong isang gabi. Isa sa magkapatid na Cervantes. Napalunok siya at pinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos ang kanyang performance, isang malakas na palakpakan at sipol ang pamumuno sa paligid. Nakahinga ng malalim si Kaya. Pinupunasan ng pawis sa noo at mabilis na lumisan sa stage. Hindi niya muna pinansin ang mga perang tinatapon patungo sa kanya dahil sa kaba na nararamdaman. Bakit ganun siya makatingin sa akin? Sa isang sulok,
Nakita niyang nakangiti si Erica. Proud na proud sa kanya. Si Angelica naman ay kumakaway at sumisigaw. Go Kaya! The Queen of the Night! Hindi naman lang gumawang ngumiti dahil sa nangyari. Ang daming tip na ibinigay sa'yo tonight. What if forever ka na lang maging dancer namin? Natatawang napailing naman si Kaya. Ngayong gabi ko lang ito gagawin. Babalik rin ako sa pagiging waitress. Sa kabila ng saya ng kanyang mga kaibigan at ang papuri na tatanggap mula sa mga kasama, hindi mawala sa isip niya ang presensya ng lalaking iyon. Biglang may lumapit na isa sa mga staff at inabot ang isang sobre sa kanya. Miss Kaya, pinapaabot po sa'yo ng customer na nasa VIP table. Sabi ng staff, bakas ang pagkakamangha sa tono nito. May sulat daw po sa loob. Napakunot ang noon ni Kaya. Habang tinitingnan ng sobre, alam niyang hindi pangkaraniwan para sa mga customer na mag-iwan ng ganoong klaseng tip. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang mensaheng nakasulat. Salamat sa magandang performance, Kaya. Kung kailangan mo ng tulong o kasagutan, nandito lang ako. Ex Cervantes? Napatulala si Kaya sa kanyang nabasa. Cervantes. Hindi nga siya namamalikmata sa kanyang nakita kanina. Tumayo ang balahibo niya. Hindi niya alam kung ano ang tunay na pakay ng lalaki o kung bakit tila interesado ito sa kanya. Napatingin siya kay Erica nang tumili ito. May kaguluhan naman sa mukha ni Angelica. Ang daming pera plus letters, ikaw na talaga. Hindi alam ni Kaya kung ano ang mararamdaman. Napansin ni Angelica ang pagkabahala sa mukha ni Kaya kaya mabilis niyang hinablot ang papel na hawak ng kaibigan at binasa. Sino ba kasi? Cervantes? Ano? Kahit si Erica na tuwang-tuwa lang kanina ay nabahala na. Mabilis siyang lumapit kay Angelica at nakibasa sa sulat. Bakit? Xavier Sartori? Pinakamatanda doon sa tatlo. Hindi man siya ang tagapagmana ng illegal at legal nilang organisasyon, pero siyang may maraming koneksyon. In short, pinakamayaman. Pero bakit kaya ako? Mahina niyang tanong habang napatitig sa sulat. Umiling si Erica. Pilit iniintindi ang sitwasyon. Hindi ko alam, Kaya. Pero kung alam niyang sumasayaw ka rito, siguradong may balak yan. First time niyang ginawa yan sa mga dancers dito. Kung yung pangalawa, siguro sa kanila magkapatid na si Hugo ang gumawa niyan. Hindi na ako magugulat, pero si Xavier, very rare and alarming. Baka naman crush ka lang. Biro ni Angelica. Pilit na pinapagaan ang sitwasyon kahit halata ang kaba sa kanyang boses. Alam mo namang maganda ka, Kaya. Kailangan ko bang magpasalamat o baliwalain na lang to? Tanong niya. Di mapakali habang pinipis silang sulat. Nilingon niya si Erica. Seryoso nakadidig. Kaya sa tingin ko mas mabuting iwasan mo na lang sila kung kaya mo. Ang mga Cervantes, hindi sila basta-bastang tao. Isang hakbang na mali at baka masangkot ka sa mas malalim na problema. Yes girl, makinig ka sa kanya. Segunda pa ni Angelica. Muling naglaro sa isip niya ang imahe ni Xavier Cervantes. Ang lalaking nakamasid sa kanya ng may kakatuwang intensyon sa mga mata. Hindi niya alam kung anong dala ng lalaking ito sa kanyang buhay. Kung ito ba ay kabutihan o kapahamakan. Bye Angelica, mauna na ako. Paalam ni Kaya habang lumalabas ng bar. Mag-uumaga na at kahit pagod, masaya siya dahil malaki-laki ang kinita niya ngayong gabi. Kulang pa para sa kailangan niya, pero malapit na. Habang naghihintay ng masasakyan, isang mamahaling kotse ang biglang huminto sa kanyang harapan. Napakapit siya sa bag na hawak, hindi maiwasang kabahan. Hindi naman siguro hold upper, no? Wala sa sarili niyang bulong sa sarili. Parang bumagal ang oras habang hinihintay ng bumukas ang pinto ng sasakyan. Nang makita niya ang lalaking bumaba, nanigas siya sa kinatatayuan. Si Xavier Cervantes, ang mismong nakatayo sa kanyang harapan. Napatigil si Kaya. Walang magawa kundi titigan si Xavier habang naglalakad dito palapit. Kahit paigting niya ang hawak sa kanyang bag, tila wala siyang sapat na proteksyon sa harap ng presensya nito. Kaya, tawag nito sa kanya. Mababa at malalim ang boses na tila nakakapanghina ng tuhod.
Anong, anong kailangan mo? Tanong niya. Pilit pinipigilan ang pangangatog ng boses. Ngumiti si Xavier. Isang ngiting magalang ngunit may pahit ng misteryo. How are you? Natanggap mo ba yung mensahe ko? Tanong nito, hindi tumutugon ng diretsyo. Napalunok si Kaya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Tila nabura mga salitang gustong lumabas mula sa kanyang bibig. Sa halip, inipon niya ang lakas ng loob at isinagot ang tanong nito. Maayos naman, sagot niya. Pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Pero bakit ka nandito? Tumango si Xavier. Ang ngiti sa kanyang labi ay nananatili. Ngunit may kung anong seryosong tingin sa kanyang mga mata. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. This place is dangerous, lalo na't nag-iisa ka. Saglit na natahimik si Kaya. Hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit bago pa siya makasagot, hinawakan ni Xavier ang pinto ng kotse at marahang ibinukas ito. Ipapahiwatig na nais nitong ihatid siya pa uwi. Sandaling napatingin si Kaya sa kotseng mamahalin at pagkatapos kay Xavier. Alam niyang may babala ang bawat hakbang papalapit sa lalaking ito. Ngunit dama rin niya ang kakaibang seguridad sa presensya nito. Hindi tayo magkakilala at kaya kong umuwi mag-isa. Well, I know you. Ha? Kaya Kirol, 27 years old. Kayo na lamang ng lalaking kapatid mo na si Leo dahil namatay sa sakit ang nanay mo. Ngayong buwan lang, you overwork yourself. You do tutoring during days at sa bar ka naman nagtatrabaho kapag gabi. Minsan naghahanap ka ng dagdag na mapagkakakitaan para sa tuition ng kapatid mo. Bakit mo alam yan? Tinig niya, nanginginig sa halong kaba at galit. Hindi niya mapigilang umatras ng bahagya. Ipinapakita ang depensa sa kabila ng takot na nararamdaman. Nagpatuloy lang si Xavier sa pangiti na parang natutuwa sa kanyang reaksyon. May mga bagay na hindi na kailangan alamin. All I just wanted is to help you. Tulungan? Seryoso ka ba? Tanong ni Kaya. Pinilit na ilabas ang tapang kahit ang puso niya'y nagtatatalon sa kaba. Hindi kita kilala at hindi ako basta-basta magtitiwala sa isang tulad mo dahil lang sa nangangailangan ako ng pera? I don't accept such answers, Kaya. Umiling si Xavier sa kanya at mas lumapit pa. Be my assistant and I will pay you tons of money. Halos mabingis si Kaya sa sariling tibok ng puso habang tinitingnan si Xavier. Pilit binibigyang katwiran ang nakakatulig niyang alok. Parang nadadarang siya sa bigat ng presensya nito. Lalo na nang marinig ang direktong alok ng pera. Isang bagay na kay tagal na niyang inaasam para sa mga pangangailangan ni Leo. Assistant? Tanong niya. Pilit pinapakalmang ang nanginginig ng boses. Anong klaseng trabaho yan? Kasama ka sa mga lakad ko. Kapartner sa mga usapan na minsan ay mahirap ipaliwanag. Ang kailangan ko ay isang tao na maaasahan at walang tanong-tanong. Magagawa mo ba yan? Kaya? Nanlaki ang mga mata niya. Sa mundo ng isang tulad ni Xavier Cervantes, alam niya, ang walang tanong-tanong ay maaaring may kasamang panganib. Pero kasabay nito, pumasok sa isip niya ang kalagayan nila ni Leo. Ang mga araw na halos wala silang sapat na pagkain at ang patong-patong na gastusin. Sa kabila ng lahat ng babala, hindi niya maiwasan mapaisip sa bawat perang kasama ng alok. Sigurado ka ba na yan lang ang kailangan mo? Napapanaag sa kanyang boses ang pagkakatanong. Sabay ng mapait ng ngiti. Na hindi ako mauuwi sa mga bagay na hindi ko kayang gawin. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumaling si Xavier ng tingin palayo. Tila napapaisip din. Ngunit mabilis din siyang bumalik ng tingin. Mas seryoso. Wala kang dapat ipag-alala. Walang kahit na na hindi mo kaya. Kaya, I respect women. Ikaw, kailangan mo lang ang pagkakataong makapag-ipon para kay Leo. At alam kong ito ang paraang makakatulog sa'yo.
Tiningnan niya ito ay nang may halong duda at pag-asam. Alam niyang may panganib. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya rin ang oportunidad. Huminga siya ng malalim, pilit tinatanggap ang bigat ng kanyang desisyon. Fine, aniya, marahang tumango. Bilang assistant mo. Pero tandaan mo, Xavier, na may hangganan ng lahat. Ngumiti siya, masaya sa naging desisyon ni Kaya. Ano? Bakit tinanggap mo, girl? Paano kung mapahamak ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Angelica. Matapos niyang ikwento ang nangyari kaninang umaga. Binigyan niya ako ng kontrata. Hindi niya ako pagtatrabawin ng lampas sa kaya ko. I am just simply his assistant. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero alam niyang I pursued business before kaysa sa mag-eduk ako. Siya na din daw bahala sa proteksyon ko. Kailan ka daw magsisimula? Bukas na daw. Agad-agad? Maagang umalis si Kaya para sa kanyang unang araw bilang assistant ni Xavier Cervantes. Sa kanyang paglabas ng bahay, isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan niya. Lumabas ang isang matandang lalaki at magalang na nagsalita. Good morning, Miss Kaya. Inutusan po ako ni Mr. Cervantes na sunduin kayo papunta sa kanyang kumpanya. Nag-aalangan man, napilitan siyang sumakay dahil sinabi ng driver. Habilin niya po ay hindi ako aalis dito hanggat hindi ako magdadala sa inyo papunta doon. Habang nasa biyahe, hindi mapigilan ni Kaya ang magtanong sa sarili kung anong klaseng tao si Xavier upang magkaroon ng ganitong kaayos na mga tauhan. Pagdating sa opisina, sinalubong siya ng isang lalaking kaedad niya at sinamahan siyang umakyat sa opisina ni Xavier. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang maluwag at modernong silid. Abala si Xavier sa kanyang laptop ngunit agad na tumayo at ngumiti na makita siya. I thought you would not come. Napabulong si Kaya. Mukha ba akong may choice? Napangiti si Xavier. Ngunit hindi na nagsalita. Agad siyang binigyan ng unang utos. For your first task, get me a black coffee. Lumibot si Kaya upang maghanap ng lugar kung saan siya makakagawa ng kape. At hindi naman siya nabigo. Matapos dalhin ang inumin kay Xavier, ilang segundo itong tumingin sa kanya bago uminom. Masarap po ba o hindi? Tanong niya. Ngunit isang malabong sagot ang natanggap niya. Whatever pleases you. Pagsapit ng gabi, napuno ng inis si Kaya dahil pakiramdam niya, wala siyang silbi sa opisina. Sir, akala ko ba assistant ang trabaho ko dito? Bukod sa pagtitimple ng kape, ang tanging nagawa ko lang ay maupo dito. Mas nagmumukha pa akong boss dito. Saglit siyang tinignan ni Xavier bago ito natawa. Any problem? Mag-i-stay pa rin naman ng halaga ng sahod mo. 10K per day. Napakunot ang noo ni Kaya. Hindi naman siguro kaya ng konsensya ko na sumasahod ako ng ganyang kalaki tapos nakaupo lang ako dito. Tumikhim si Xavier at seryosong sinabi. Gusto ko magpahinga ka muna ng ilang araw. Alam kong wala kang ibang ginagawa sa buong buhay mo kundi ang magtrabaho buong araw. I just wanted to give your body a rest at least. Tahimik na napaisip si Kaya. Totoo nga, halos wala na siyang pahinga sa kakatrabaho. Pero hindi niya matanggap na wala siyang ginagawa. Kaya ko to, sir. Kung hindi ko kayang gawin to, hindi ko na sana tinanggap ang alok mo. Napabuntong hininga si Xavier. Fine. But I am still the boss. Bibigyan kita ng gawain kahit kailan ko gusto. Matapos ang trabaho, umuwi na si Kaya sakay ng sasakyan ni Xavier. Pagdating sa bahay, inabot niya ang pera sa kapatid niyang si Leo. Ibayad mo to bukas sa registrar. Sabihin mong bigyan pa ako ng isang araw para makumpleto ang bayad. Napangiti si Leo. Alam ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ate para sa kanya. Nang sumapit ang gabi, nagpunta si Kaya sa bar at nagtanong kay Angelica nang marinig ang hiyawan mula sa VIP rooms. Ano nangyari? May namatay na naman. Ang sabi nila, si Hugo Cervantes daw ang may gawa. Ano?
Natahimik ang dalawa nang biglang bumukas ang elevator at lumabas si Xavier, kasama ang mga tauhan nito. Kita ang iritasyon sa kanyang mukha. Sa tuwing nasasangkot ang mga kapatid ni Xavier Cervantes sa gulo, siya palagi ang naglilinis. Bulong ni Angelica. Napatingin si Kaya sa papalayong si Xavier. Iniisip kung gaano pa karaming sikreto ang bumabalot sa kanyang bagong amo. Sa mga sumunod na araw, patuloy na ginagampanan ni Kaya ang kanyang trabaho bilang assistant ni Xavier. Ngunit hindi niya maiwasang magduda sa mga bagay na kanyang natutuklasan. Isang araw, hindi na niya mapigilan ang sarili at tinanong ito tungkol sa insidenteng naganap sa bar. Nakita kasi kita kahapon sa bar. Totoo bang ang kapatid mong may gawa nun? Ilang saglit na tumahimik si Xavier bago umamin. He did. Hindi makapaniwala si Kaya, ngunit nagpatuloy ito sa pagtatanong doon. Isiniwalat ni Xavier na ang kanilang pamilya ay bahagi ng isang mafia. At ang mga babaeng napatay sa bar ay mga assassin na nagbabalak sa kanilang buhay. We are in a mafia. Diretsyong sabi ni Xavier. Nanlamig si Kaya sa narinig. Alam niyang mayaman at makapangyarihan si Xavier. Pero hindi niya inakalang may madilim itong mundo. Makakasigurado ba ako na hindi mo ako sasaktan? Tanong niya. Ngumiti si Xavier at sinabing, Never. Hindi ako pumapatay ng walang dahilan, lalo na't wala akong dahilan para gawin yun sa'yo. Isang araw sa opisina habang nagtitimpla ng kape, nakuha ng pansin ni Kaya ang isang babaeng nakapormal na kasuotan. Ngunit may kapansin-pansing maikling palda na pumasok sa opisina ni Xavier. Ilang saglit pa, isang malakas na tunog ang narinig niya mula sa loob. Dahilan? Upang dali-dali siyang pumasok. Nanlaki ang kanyang mata na makitang sinasakal ni Xavier ang babaeng habang pinipigilan ang kamay nitong may hawak na patalim. Tatawag ako ng security. Natatarantang wika niya ngunit pinigilan siya ni Xavier. No! Kinuha nito ang isang baril mula sa kanyang mesa. Dahilan upang lalong kabahan si Kaya. Ngunit bago pa siya makapag-react, biglang tumayo ang babae at sinunggaban siya mula sa likod. Pinatay ng kapatid ko, Cervantes. Ngayon, papatayin ko na din itong babae mo. Banta ng babae. Hindi natinag si Xavier sa halip ay malamig itong nagbanta. Subukan mo lang. Hindi pa natatapos ang sasabihin ng babae nang bumagsak ito sa sahig. Duguan. Kulat na napatingin si Kaya kay Xavier. Are you hurt? Mahinang tanong nito habang hinahawakan ang kanyang panga. Halos hindi siya makasagot. Hindi alam kung matatakot o magpapasalamat sa ginawa ng lalaki. Oo, okay lang ako. Mahina niyang sagot. Sorry for that. Wala akong choice dahil natatakot akong saktan ka niya. Sa kabila ng tensyon, hindi niya alam kung paano nagawa ni Xavier na magpakita ng pagkalala sa kanya. Lumipas sa mga buwan, mula nang mangyari ang insidente sa tulong ng mataas na sahod mula kay Xavier, natapos na rin ni Kaya ang pagbabayad ng utang sa University ni Leo. Pagkamat, hindi na niya naituloy ang kanyang pag-aaral, natutuwa siyang magamit ang kaalaman niya sa negosyo. Naging maayos ang kanyang buhay at unti-unting nagbago ang pananaw niya kay Xavier. Hindi lang ito isang misteryosong lalaking puno ng lihim, kundi isa ring tong marunong magpahalaga sa mga mahalaga sa kanya. Sa kanyang huling gabi sa bar, nagpaalam siya sa kanyang dating mga kasamahan. Bye, ate girl. Mamimiss kong sayo mo dito kahit isang gabi lang yun. Biro ni Erica. Napatawa na lang si Kaya. Iniisip kung paano nagbago ang kanyang buhay sa isang iglap. Ngayon, nasa isang bagong mundo na siya. Isang mundong hindi niya alam kung dapat pa siyang matakot o manatili. Napagdesisyonan ni Kaya na tuluyang lisanin ang kanyang trabaho sa bar upang ituon ang kanyang oras sa kumpanya ni Xavier. Hindi lang siya basta assistant. Unti-unti na siyang nasasanay sa mahalagang tungkulin sa negosyo. Sa kabila ng kanyang abala sa trabaho, hindi rin niya maiwasang mapansin ang biro ng kanyang kaibigan na tila may gusto sa kanyang amo. Pagamat,
Pinabulaanan niya ito. Hindi niya maiwasang mapaisip kung may katotohanan nga ba ang sinasabi ng mga ito. Maaga siyang dumating sa opisina ni Xavier isang araw. Ngunit sa kanyang pagpasok tila walang senyales na naroon nito. Habang inaayos ang schedule nito, nakarinig siya ng kakaibang kaluskos mula sa isang bahagi ng silid. Nang siyasatin niya ito, natuklasan niyang may lihim na silid sa likod ng bookshelf. Laking gulat niya nang lumabas mula roon si Xavier. Basa ang buhok, bagong ligo, at walang pang itaas. Ngunit higit pa sa itsura nito ang mas kinagulat ni Kaya ay ang nakita mga monitor sa loob ng silid na naglalaman ng komplikadong codes, encrypted messages, at real-time surveillance footage. Sa kanyang pagtataka, tinanong niya si Xavier kung alam nitong mag-code. At bagamat nag-aalinlangan ito ng sagot, napagtanto niyang may mas malalim pa itong sekreto. Sa huli, inamin ni Xavier na hindi lang siya basta negosyante. Isa rin siyang hacker na humahawak ng impormasyong hindi dapat nalalaman ng karamihan. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang ilantad ang baho ng mga makapangyarihang tao at protektahan ang mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit bago pa niya ito matanong, isang biglang alerto ang lumabas sa isa sa mga monitor. May isang hacker na sumusubok pumasok sa sistema ni Xavier. Sa gitna ng tensyon, mabilis na umaksyon si Xavier upang harangin ang pag-atake. At sa gulat ng lalaki, nagalok ng tulong si Kaya. Hindi niya inakala na may alam din ito sa hacking. Sabay nilang hinarap ang cyber intrusion. Ngunit napagtanto nilang hindi ito simpleng pag-atake. Targeted ito at mukhang personal. Sa kabila ng bilis ng kanilang kilos, ang hacker ay masyadong bihasa. Patuloy na binabago ang lokasyon ng kanyang signal upang hindi matrace. May galit ba sa'yo, Xavier? Tanong ni Kaya. Ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Napangiti lang ang lalaki. Di na ba sanay na sa ganitong sitwasyon? Marami, Kaya. Di mo na kailangang itanong. Matapos patakbuhin ni Xavier ang isang encrypted script, natukoy nila na nasa Pilipinas lamang ang target nila. Ngunit bago pa nila lubos na maproseso ang impormasyong ito, biglang nag-ingay ang security alarm ng opisina. Mula sa surveillance feed. Nakita nilang may 3 itim na SUV sa harap ng gusali at ilang lalaking naka-black tactical suits na papalapit. Agad na naganda si Xavier at Kaya para tumakas, gamit ang isang lihim na lagusan sa opisina. Subalit bago sila tuluyang makatakas, isang armadong lalaki ang humarang sa kanila. At sa gulat ni Kaya, ito ang kanyang nakakabatang kapatid na si Leo. Hindi pa man siya nakakasagot sa tanong ng kapatid, mabilis na kumilos si Xavier, binaril ang ilaw at tinakasan nila ang sitwasyon sa gitna ng putukan. Pagkatapos ng insidente, nagkita muli sina Kaya at Leo sa kanilang inuupahang bahay. Dito inamin ni Leo na sumali siya sa isang misyon upang dakpin si Xavier, kapalit ng malaking halaga ng pera. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang kanyang napasok. Napag-alaman din ni Kaya na si Xavier mismo nagbayad ng 150 million upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Naguguluhan siya kung bakit ganito na lang ang malasakit ng kanyang boss sa kanila. Sa pag-uusap nilang tatlo, isiniwalat ni Leo na matagal na silang minamanmanan ni Xavier at may kinalaman ito sa kanilang ama. Sa pagdating ni Xavier, ipinagtapat niyang hindi ordinaryong tao ang ama ni Kaya at Leo. Isa itong dating strategist at operative ng isang underground network na nag-ooperate sa anino ng gobyerno. Pinili nitong iwanan ang organisasyon para sa pamilya. Ngunit kalaunan ay pinaslang ng isang grupong nagkanulo sa organisasyon. Sa buong buhay ni Kaya, inakala niyang isang aksidente lang ang pagkamatay ng kanilang ama. Ngunit ngayon, natuklasan niyang mas malalim at mas delikado ang katotohanan. Sa huli, inamin ni Xavier na matagal na niyang silang hinahanap. Hindi lang dahil sa utang na loob niya sa kanilang ama, kundi dahil may espesyal na interes din kay Kaya. Ilang araw ang dumaan
Umuwi si Kaya sa bago nilang tirahan ni Leo na may maagaang puso. Sa wakas, matapos ang ilang taon ng pagtatyaga, nakabili siya ng maliit na lupa mula sa ipon at sahod mula sa dalawa niyang trabaho. Hindi man kalakihan, sapat na ito para sa kanilang magkapatid. Leo! Tawag niya bahagyang, nagtataka habang pumapasok sa loob ng bahay. Pagbukas ng ilaw, halos mapanganga siya sa gulat. Naroon si Leo, kasama ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita. Sir? Bulalas ni Kaya. Nagulat na makitang may dalang cake si Xavier. Malambing na lumapit si Xavier sa kanya sabay silang kumanta ng Happy Birthday. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. At sa labis na tuwa ay napaluha si Kaya. Ngayon lang niya naalala, kaarawan pala niya. Happy birthday ate. Masiglang bati ni Leo. Napaluha siyang napatingin kay Xavier. Happy birthday Kay. Bati nito sa mababang tinig na may sinseridad. Isang simpleng bate. Ngunit halos pumutok ang kanyang puso sa saya. Matagal nang hindi niya napagdiwang ng ganito ang kanyang kaarawan. Napasinghot si Kaya sa kanatawa. Pinapaiyak niyo ho eh. Parang bata ang angal niya at nagtawanan ng dalawang lalaki sa kanyang harapan. Wish mo na ate. Hiyaw ni Leo, pabirong kinurot niya ito. Kinuntsaba mo pa talaga ang amo ko ha? Sabay niya bago ipinikit ang kanyang mga mata. Sana kasiyahan naman ang dumating sa amin. Hiling ni Kaya sa kanyang isipan. Pagdilat niya, huminga siya ng malalim at marahang hinipa ng kandila sa cake. Puno ng pasasalamat at panibagong pag-asa. Thank you, Xavier. Bulong ni Kaya sa lalaki. Anything for you. Lumalim ang gabing sila ay nagkukwentuhan habang kumakain sa hapag. Ilang araw pa lang ang lumipas simula noong humingi ng permiso si Xavier sa kanya at ni Leo na manligaw. Support naman ang kanyang kapatid, basta ay aalagaan ni Xavier ang puso ng ate niya. Grabe na ang napagtaan ng pagod ang hinarap ni Kaya, kaya sana sa pagkakataong ito, aalagaan siya ni Xavier. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!